Kwentong Bayan. Out of stock na tayo mga kabayan, Monday uli ang balik. Kasabay nito ang mga bago, panyo ng Birheng Manawag, balaw hoodie and t-shirt. More information about merchandise sa dulo ng video. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Michael. Taong 1973, bayan ng Antique. Magandang araw, Manang. Alam niyo po ba kung saan ko makikita itong taong to? Tanong ni Michael, 20 anyos. Bagong salta sa probinsya mula sa Kamaynilaan. Pumunta ito ng lugar para hanapin ang nag-iisang kapatid sa ama. Wala nang magulang si Michael. Mas naunang lumisan ng ina at hindi nagtagal. Sumunod na din ang ama. Sa kanya naiwan ang lahat ng pag-aari na ipundar ng mga magulang. Pero bago nalagutan ng hininga ang ama, gusto niyang makabawi sa batang iniwan sa probinsya para sa kapakanan ng pamilya. Ang alam lang ni Michael na mga oras na yon, kung saang baryo nakatira ang kapatid. Ang plano niya ay susunduin niya ito at kung buhay pa ang ina, isasama na rin pabalik ng Maynila at doon maninirahan. Abay, anong ugnayan mo kay Magda? Kaano-ano mo ba siya? Usisa ni Aling Maring, may-ari ng tindahan na napagtanungan ni Michael. Tinitigan nito ang binata mula ulo hanggang paa. Naghihintay sa tugon ni Michael habang nakataas ang kilay. Kailangan niyo po bang malaman? Ituturo niyo po ba o maghahanap na lang ako ng ibang mapagtatanungan? Tugon ni Michael. Pagod ito sa mahabang biyahe. Matagal din bago niya nakita ang lugar. Ngayon tila pulis pang kausap ang matanda. Kaya hindi na niya napigilan pa ang sarili. Abay, walang modo. Napaka-arogante mo. Sigurado na akong kamag-anak mo nga si Magda. Pero sa tanong mo, nahuli ka na. 2 taon nang patay si Magda. Nako, sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Pero kung gusto mo, puntahan mo yung bahay sa tapat ng santol. Baka sakaling nandyan yung anak niyang albularyo na si Islao. Siya na lang ang kausapin mo. Sige na, umalis ka na dito kung hindi ka bibili. Baka alatin pa ang negosyo ko. Wika ni Aling Maring. Maraming salamat to, Manang. Tugon ni Michael. Hindi man lang nito tinignan na matanda at matapos. Nagpatuloy na ito sa paglalakad sa tinurong lugar. Nako, ang mga kabataan talaga ngayon. Pasama na ng pasama ang ugali. Nawawala na ng galang sa matatanda. Sigaw ni Aling Maring. Sinasadya nitong iparinig sa binata. Medyo may kalayuan pa ang lugar. Dala ang malaking bagahe. Mainit at dagdag pa sa pahirap. Ang maalikabok na lupa na hindi pa nakasemento. Habang naglalakad, hindi maiwasang pagtinginan siya ng mga tao dahil sa pananamit at kilos. Nag-iisang anak lang si Michael bago niya malamang may anak sa labas ang ama. Dahil dito, sunod sa layaw ang binata. Bukod doon, laging laman ng basag ulo ang binata at dahilan ng kaguluhan sa lugar. Ilang beses na itong nahuli ng barangay, pero nakakalaya din kaagad dahil sa impluwensya ng ama. Tao po? Tao po, may tao po ba dyan? Tao po. Wika ni Michael sa bakuran ng isang tahanan sa lugar. May nipay ng binata. Ayaw na ayaw niyang pinaghihintay. Saglit, teka lang. Masyado ka naman yatang nagmamadali. Ano ba may paglilingkod ka sa'yo? Magpapagamot ka ba? Ano, may sapi ka? Biro ni Islao sa dayo sa lugar.
Mag-isa lang sa buhay si Islaw, 35 anyos. Parehas ng namayapa ang lolo't lola, maging ang ina na si Magda. Bagamat meron namang kamag-anak sa lugar, pero hindi niya ito gaanong kalapit. Ang tingin lang sa kanya ng mga ito, anak ng disgrasyadang babae at kahihiyan sa pamilya. Bagamat kinupkop ng lolo't lola, subalit pagdating sa mga tiyuhin at tiyahin, hindi sila kinikilalang kamag-anak ng mga ito. Hindi makita ni Michael ang mukha ng lalaki dahil nakasuot pa ito ng salukot na tila kakagaling lang sa taniman. Marahan naman siyang lumapit sa bakuran para kausapin si Islaw. Habang tinatanggal ang suot na salakot, natulala si Michael. Hindi siya maaaring magkamali. Ito na ang kapatid na hinahanap. Tila batang bersyon ito ng ama. Kuhang-kuha ang itsura lalo na ang pagngiti. Hindi ako magpapagamot. May hinahanap lang akong tao. Ikaw ba ang anak ni Magda? Tanong ni Michael para makumpirma ang iniisip. Oo, ako nga. Bakit hinahanap mo si nanay? Huwag mo sabihing anak ka din niya. Pasensya ka na ah. Wala na si nanay. Nagkaroon ng malubhang sakit. Tugon ni Islaw. Ikaw talaga ang sadya ko dito eh. Tatay ko si Rigor. Tatay natin kaya magkapatid tayo. Andito lang ako para sunduin ka. Yun ang huling habilin sa akin ni tatay bago siya pumanaw eh. Ang mabuti pa, mag-impake ka na nang makabalik na kagad tayo sa Maynila. Bungad ni Michael. Hindi man lang niya natanong ang kapatid kung sang-ayon ba ito. Teka. Ano yun? Ikaw ang kapatid ko? Tatay ko si Rigor? Abay teka lang. Sino ka ba para utusan ako? Bubuit ka lang eh. Ang mabuti pa, tumuloy ka muna sa bahay. Pag-usapan natin yan na maayos. Tugon ni Islaw. Hindi inaasahan ni Michael ang reaksyon ng kapatid. Buong akala niya, kapag nalaman nitong may kapatid siya at dadalhin sa Maynila, kaagad itong sasama. Ganon ang tingin niya sa mga probinsyano. Nang makapasok sa tahanan, muling kinausap ni Michael ang kapatid. Maigi niyang pinaliwanag ang pakay. Naintindihan naman ni Islaw ang sitwasyon. Bagamat gustong magalit sa ama na hindi man lang nakilala. Sa kabilang banda, masaya itong nalaman na meron siyang bunsong kapatid. Ang mabuti pa eh. Magpalit ka na muna ng pambahay, bunso. Hayaan mo na muna ako mag-isip. Kahit hanggang katapusan lang. May mga ayusin pa kasi ako dito sa baryo eh. Pagkatapos nun, sasama na ako sa iyo sa Maynila. Pansamantala eh, dito ka na muna. Total lang sabi mo may namamahala naman sa negosyo mo. Kaya hindi naman yun malulugi sa loob ng 2 linggo. Wika ni Islaw. Michael ho ang pangalan ko at hindi bunso. Katapusan? Sige po. Pagdating ng katapusan, tapos ka man o hindi sa mga gagawin mo, sasama ka na sa akin sa Maynila. Masyadong malikabok dito at wala pang kuryente. Tugon ni Michael habang nagkakamot ng ulo. Bukod dito, hindi niya inaasahan ang sobrang tigas na papag. Pero wala na siyang magagawa. Alanganin ng maglakad muli pabalik sa kabayanan at maghanap doon ng matutulugan. At isa pa, mabuti na din yon para mas makilala pa ang kuya. Dahil sa pagod, kahit hindi komportable kaagad nakatulog si Michael. Nagising ito na madilim na ang paligid. Petromax ang nagsisilbi nilang liwanag sa gabi. Maya-maya pa, may tumawag mula sa labas ng tahanan. Mag-asawang kapitbahay at humihingi ng tulong kay Islaw. Ayon sa mag-asawa, may nakaharang na malaking aso sa daan pauwi ng tahanan.
Alam nilang aswang ito na nais silang gawing hapunan. Teka, anong nangyayari? Sino yung mga nasa labas? Tsaka saan kayo pupunta? Ang dilim na oh. Tanong ni Michael. Sasamahan ko lang sila. Nabagat daw sa daan eh. Titignan ko lang sana. Dito ka lang muna. Antayin mo na ako. Tugon ni Islaw. Pero hindi nagpapigil si Michael. Nais niyang sumama para malaman kung ano ba ang bagat. Ang buong akala ng binata. Mga siga lang ito na nasa daan. Magkakasama silang umalis ng tahanan. Pagdating sa bandang kawayanan, saglit na huminto ang mag-asawa at tinuro yung malaking anino na nakatayo sa unahan. Nagulat si Michael. Naguguluhan ito kung bakit may malaking aso sa daan. Teka. Huwag mo sabihin lalapitan mo yan. Baka mamaya may rabies yan eh. Mahirap na. Bakit hindi nyo nilang batuhin para umalis? Tanong ni Michael habang naghahanap ng bato. Teka Michael, mali yung inaakala mo. Hindi yan ordinaryong aso. Hindi ka ba nakakarinig ng kwento ng bagat? Tugon ni Islaw. Nag-uusal ito habang papalapit sa anino. Inilabas na din ng albularyo ang buntot pagi. Walang ano-ano eh. Iwinasiwas ni Islaw ang latigo at pinatama sa malaking nilalang. Nagulat si Michael. Mas malaki pa ito sa kuya pero nang matamaan. Bigla itong lumiit at lumusot sa kakawian. Labis ang pagkamangha ni Michael na tila panaginip lang ang nakita. Matapos masiguradong wala na ang bagat, sinamahan na nila pauwi ang mag-asawa. Nang marating ang tahanan ni Mang Tomas, kaagad namang nagpaalam si Islaw. Sige po Mang Tomas, di na po kami magtatagal. Kailangan ng matulog ng bunso kong kapatid eh. Galing pa po itong Maynila. Gwapo no, kamukha ko. Biro ni Islaw. Ngumiti naman ito at nagpasalamat sa magkapatid. Habang pauwi, tinitignan ni Michael ang paligid. Hinahanap kung muli pang makikita ang tinatawag na bagat. Wala na sila. Di mo na makikita yung bagat. Pero kung gusto mo makita ulit, maglakad ka dito sa Miyerkules. Ano, gusto mong subukan? Tanong ni Islaw. Dagdag ng kuya, dalawa ang pwedeng pinagmula ng bagat. Ang una ay mula sa mga engkanto at elemento ng kalikasan. Pangalawa ay isa itong aswang. Dahil biglang lumiit ng bagat, sigurado si Islaw na engkanto ang may gawa nito. Anong ginawa mo dun? Ba't natakot sa latigo mo? Saan ba gawa yan? Tanong ni Michael. Dahil laki sa Maynila, wala siyang alam sa mga ganitong bagay. Patuloy naman sa pagkukwento si Islaw hanggang sa makauwi ng tahanan. Dito lang naintindihan ni Michael ang gawain ng albularyo. Natanong pa ng binata kung magkano ba ang sinasahod ni Islaw sa trabaho. Natawa naman ito sa narinig. Ano ka ba bunso? Hindi trabaho ang pagiging albularyo. Hindi ako sinasahuran sa ginagawa ko. Kusang loob kong binibigay ang tulong sa mga tao. Maayos naman ang taniman ko ng gulay. Nakakaraos naman ako sa araw-araw. Kaya hindi ko kailangan ng pera. May ilang nag-aabot pero mas ayos kung pagkain na lang kagaya ng gulay o kaya bigas. Tugon ni Islaw. Pero hindi sang-ayon si Michael at sinabing ibubuwis ni Islaw ang buhay para lang sa wala. Sa isip niya, mas naging desidido ang binata na dalhin ng kuya sa Maynila. Walang mapapala ang kapatid sa kawang gawa. Alam niya ang ugali ng mga tao. Darating ang panahon na makakalimutan ng mga ito ang tulong na nagawa ng kapatid.
Bilib ako sa'yo. Manang-mana ka talaga kay tatay. Magbibigay hanggat may ibibigay. Kaya tignan mo ang nangyari sa kanya. Trinaydor siya ng mga kaibigan. Ay ewan, makakatulog na nga lang. Sige na, bukas na lang. Wika ni Michael. Kinaumagahan, nagising si Michael na wala na ang kapatid. Maaga itong pumunta sa pamilihan para ibili ang kapatid ng karning baka na pwedeng mailaga. Sa isip ni Islaw, hindi ito sanay sa pagkaing probinsya. Kaya gamit ang natabing pera, binilhan niya kahit papano ang kapatid. Sakto naman na papalabas pa lang ng tahanan si Michael. Nakabalik na si Islaw. O bunso, gising ka na pala. Liga, tikman mo itong sumo na nabili ko sa palengke. Yan na muna ang kainin mo. Ihahanda ko lang tong nilagang baka. Wika ni Islaw. Pero bago pa man makapasok si Islaw ng tahanan, tinawag na ito ng kabaryong si Gilbert. Islaw, mabuti na abutan kita. Nabalitaan mo na ba? Wika ni Gilbert na tila hingal na hingal. Nagtaka naman ang magkapatid dahil umagang umaga ay hinihingal ito. Teka, huminga ka nga muna. Ano ba yung ibabalita mo? Tanong ni Islaw. Si Tata Ambo, yung manggagamot sa kabilang baryo na kasama mong sumugod sa kuta ng mga aswang sa gubat. Natagpo ang patay kanina. Dinukot yung mga mata at putol yung dila. Mukhang pinahirapan pa nga bago patayin. Maugong ang balita na andito na sa bayan yung dinatawag nilang mamamatay albularyo na si Rador. Malupit na aswang yon. Punteriya ang mga albularyo at antingero. Anong plano mo? Siguradong hindi magtatagal. Ikaw na ang pupunteriyahin nun. Tugon ni Gilbert. Napaisip naman si Islaw. Maging si Michael ay naintriga sa sinabi ng lalaki. O siya, maraming salamat sa balita. Umuwi ka na muna sa inyo. Iisip na lang ako ng gagawin para makaiwas dyan sa mamamatay albularyo na yan. Bunso, tara mag-almusal ka na muna. Aya ni Islaw sa kapatid. Hindi ka natatakot sa sinabi ng lalaki? May mamamatay albularyo na pupunta dito sa lugar nyo. Ang mabuti pa, lumuwas na tayo ng Maynila ora mismo. Baka maabutan pa tayo eh. Mukhang baliw pa naman yung Rador na yan. Wala bang pulis dito para gawan ng aksyon yan? Tanong ni Michael. Tahimik lang si Islaw habang naghahanda ng lulutuin. Pinakikinggan lang nito ang kapatid sa pagsasalita. Habang naglalakbay naman ang diwa. Si Islaw ang pinakakilalang manggagamot sa bayan. Sigurado siya na anumang oras, maghaharap na sila ng manunugis ng albularyo. Walang magagawa ang mga ordinaryong tao sa problemang ito. Ang isa pa, wala namang nakakaalam sa tunay na itsura ni Rador. Wala ring patunay na siya ang pumatay kay Mang Ambo at sa iba pang albularyo. Kaya mahuli man ito, wala naman silang patunay. Pero sigurado si Islaw, siya na ang susunod na punteriya ng manunugis. Dahil bukod sa kanya, malalayo na ang susunod na mga albularyo. Siya ang pinakaunang makakatagpo nito. Alam ni Islaw na kailangan niyang paghandaan si Rador. Pero mas iniisip niya si Michael. Malaki ang posibilidad na maipit ito sa labanan. Bukod sa walang alam sa pagiging albularyo, wala din itong kakayahang espiritual. Alam mo bunso, naisip ko lang bakit kaya hindi ka na muna mauna sa bayan? Kumuha ka muna ng mauupahan doon. Susunod na lang ako pagkatapos ng mga gagawin ko dito. Isa pa, kung andito na nga si Rador, delikado ang buhay mo dito.
Wika ni Islaw. Pero tumanggi si Michael. Sinabing hindi siya aalis sa lugar hanggat hindi kasama ang kuya. Huwag ka na mag-aksaya ng laway. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. Isa pa mukhang maganda ang mangyayari. Sasama ako. Tignan natin kung talagang malakas ba yung sirador. Baka naman sa kwento lang malakas yan Madismaya lang tayo sa personal. Mayabang na wika ni Michael habang sumusuntok pa sa hangin. Di natin alam. Walang mayinang nilalang na kayang pumatay ng albularyo. Ang mabuti pa, kung ayaw mo umalis dito, tuturuan kita ng mga paraan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi natin alam kung mag-isa lang si Rador Tugon ni Islaw. May kutob ang albularyo na hindi nag-iisa ang manunugis. Kaya sa maikling panahon, sa loob ng 1 linggo, tinuruan niya si Michael ng pinakamahalagang bagay na dapat tandaan laban sa mga aswang. Sigurado ka na ba sa latigo? Ayaw mo ng baril? Meron ako dyan kung gusto mo. Tanong ni Michael. Pero giniit ni Islaw. Latigo lang ang magagamit sa oras na maganap ang labanan. Pagsapit ng Lunes, araw ng anihan sa lugar. Abala ang mga tao sa pag-ani sa palayan. Galing sa iba't ibang lugar ang tumutulong sa pag-ani ng mga palay. Karamihan, pamilyar ang muka. Pero meron ding hindi kakilala. Gaano ba kalaki ang sakaan mo? Siguro, kailangan mo nang ibenta ang iba. Hindi ka na babalik dito Madaming naiwan si tatay. Sobra pa nga yun sa ating dalawa Wika ni Michael habang naglalakad papunta sa sakahan. Iiwan ko na lang to sa mga kapatid ni nanay para naman makatulong sa kabuhayan nila. Isa pa kung totoo na sobra sa ating dalawa yung nasa Maynila, ano ba naman yung bigyan ko ng kaperaso yung mga kamag-anak ko dito? Tugon ni Islaw. Bagamat hindi maganda ang trato sa kanya ng mga ito, walang pagtatanim ng sama ng loob si Islaw at kalagayan pa rin nila ang iniisip. Dahil sa mga narinig, mas lalong napahanga si Michael sa kuya. Ngayon lang siya nakatagpo ng taong labis magpasalamat sa kapwa. Magandang araw sa inyo. Maaari bang makahingi niyang tubig? Medyo mainit. Tsaka kanina pa ako nauuhaw. Wika ng lalaki. Isa ito sa nakikiani sa palayan. Kaagad namang iniabot ni Michael ang tubigan. Mukhang masagana ang ani niyo dito. Mabuti na lang. Naimbitahan kami. Maraming salamat nga pala sa tubig. Mag-iingat kayo. Pasasalamat ng lalaki. Napakunot naman ng noo ni Michael dahil sa kakaibang ngiti ng lalaki. Habang si Islaw naman, tahimik lang habang pinagmamasdan nitong palayo sa lugar. Ang weirdo ng mga tao dito sa inyo, no? Mabalik nga ako sa usapan. Kung balak mo naman palang ibigay sa mga kamag-anak mo, ba't pa natin inaantay na matapos ang anihan? Ibilin mo na lang sa kanila para wala nang problema. Pero pati ba yung bahay, pamimigay mo din? Tanong ni Michael. Sa tingin mo ba, bunso, handa ka nang lumabang kung sakaling mamayang gabi sumugod na sa atin yung manunugis ng albularyo? Wala na tong atrasan. Mukhang andito na sila sa bayan Tugon ni Islaw habang nakatulala sa isang banda. Anong ibig mong sabihin? Asan? Kailan mo nakita? Mabuti pa Sigurin na natin habang maliwanag pa. Para hindi na sila makaporma. Di ba sa gabi lang naman sila malakas? Wika ni Michael. Hindi pwede, bunso. Bakit mo sila susugurin sa araw? Gawain lang yun ng mga duwag Natandaan mo ba yun ang hingi ng tubig sa'yo kanina? Pati yung mga kasamahan niya?
Mga aswang ang mga yun. Naramdaman ko ang presensya nila. Tugon ni Islaw. Nagulat si Michael. Napalingon sa lalaking nanghingi ng tubig. Nakatitig pa rin ito sa kanila habang nakangiti ng nakakaloko. Hindi naman makitaan ng pag-aalala si Islaw. Kalmado lang itong naglalakad sa may pilapil. Bandang tanghalian, nagaya ng umuwi si Islaw matapos maihanda ang pagkain ng mga magsasaka. Sa pagkakataong ito, hindi na sila dumaan kung nasaan ang mga aswang. Ayon kay Islaw, siguradong kilala na siya ng mga aswang. Sinadya nitong humingi ng tubig sa kanila. Pagkarating sa tahanan, mabilis na kumilos si Islaw. Inihanda na ang mga kagamitan sa pakikipaglaban. Nag-umpisa ng mag-usal ng mga orasyon ng tuloy-tuloy. Habang si Michael naman, nakatunganga lang habang pinapanood ng kuya sa ginagawa. Naisipan nitong kunin ang baril na dala. Baka sakaling magamit niya ito sa labanang magaganap. 5:00 ng hapon, nalalapit na ang takip silim. Tahimik na ang lugar. Kaunti na lang ang mga tao sa labas dahil sa nagdaang anihan. Islaw! Islaw! Wika ni Gilbert na nasa labas ng tahanan. Nilabas naman ito ni Islaw at Michael para malaman kung ano ang sadya. Ayon kay Gilbert, narinig niya ang ilang kalalakihan sa sakahan. Pinag-uusapan ng albularyo ng baryo. Pero nagpasalamat na lang si Islaw. Sinabing kailangan nang umalis ni Gilbert. Ayaw niyang madamay pa ito sa gulo. Kinabahan si Michael. Sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng takot sa katawan. Kakaibang karanasan ang malapit nang mangyari sa kanya. Sinindihan na ni Islaw ang siga sa bakuran, pati na rin ang mga sulo. Hinanda niya ito para makita ang mga papalapit na nilalang. Sa hindi kalayuan, natanaw nila Islaw ang 3 lalaki na naglalakad papalapit sa kanila. Natitiyak ni Islaw na hindi taga roon ng mga tao. Dire-diretso lang ito sa paglalakad papunta sa tahanan. Ito na ang hinihintay mo, bunso. Siguraduhin mong hindi ka basta papatalo sa mga yan, ha? Iwasan mo lang na makakalmot o makagat. Bili ni Islaw. Ramdam na ang tensyon sa paligid. Mahigpit ang hawak ni Michael sa buntot page. Habang si Islaw naman, patuloy pa rin sa pag-oorasyon. Nang malapit na ang mga kalalakihan, maririnig na ang tahulan ng mga aso sa lugar. Handa nang sumugod si Michael nang tumapat ito sa bakuran. Habang yung 3 dayo naman, nakatitig lang sa dalawa. Magandang gabi sa'yo, Islaw. Bungad ng matanda na tila ito ang pinuno ng mga kalalakihan. Walang anonoy. Sumugod si Michael at pinunteriya ang matandang bumati sa kapatid. Tignan natin ang tapang niyong mga aswang. Ang lakas ng loob niyong salakayin kami. Wika ni Michael. Mabilis namang kumilos ang isa sa mga ito. Sa isang iglap, nasa likuran na ni Michael ang lalaki. Kagad nitong hinawakan sa kamay at leeg ang binata. Hindi nakagalaw si Michael. Naisip niya na wala siyang laban sa 3. Sino naman ang bagitong ito? Mainipin at napakamapusok. Wika ng lalaking may hawak sa kanya. Balak mong kalabanin ang mga aswang sa ganyang kilos. Nako, hapunan ka kagad sa kanila. Anong akala mo sa mga aswang? Tambay sa kanto. Wika ng isa pa. Naguluhan si Michael maging ang kuya. Magbabato na sana ng tigalpo si Islaw. Pero nakita niyang iba ang mukha ng 3 kumpara sa mga nasa palayang kaninang umaga. Hanggang sa nagsalita muli ang pinuno.
Mabuti naman at matapang kayong magkapatid. Pero mali kayo ng inaatake. Andito kami para tulungan kayo sa pagpatay sa pangkat ni Larador. Ako nga pala si Kamanor. Ito naman si Kanarding. At yan namang may hawak sa binatang matapang si Kaandoy, ang pinakabata sa aming tatlo. Wika ni Kamanor. Kamanur? Teka, narinig ko na ang pangalan mo mula kay Mang Ambo ah. Tugon ni Islaw. Sa pagpapatuloy ng usapan, nalaman nila Islaw at Michael. Ang tatlo ay mula sa organisasyong nangangalaga sa mga albularyo sa bayan. Lumalabas na matagal na nilang minamanmanan si Rador. Pero mailap ang mga aswang at nagagawa silang malusutan. Aba, isa. Kakaiba. May samahan din pala ang mga albularyo. E di ang ibig sabihin yan, mas malakas sa inyo si Larador. Eh sabi nyo nga, palagi kayo nakatakasan eh. Wika ni Michael sa mapangasar na tono. Hindi pa din kumakalma ang binata dahil napahiya siya sa mga ito. Hindi naman dahil sa hindi namin sila kaya. Sabihin na lang natin na masyado silang mailap at magaling umiwas sa mga engkwentro. Napag-alaman namin, ikaw Islaw ang pinakabago nilang punteriya. Kaya nga sinadya ka na namin dito ngayon. Sa mga susunod na araw, magmamatsyag kami. Alam naming nandyan lang sila sa paligid. Nag-aabang ng tiyempo para mapatay ka. Tugon ni Kamanor. Pinatuloy ni Islaw ang tatlong albularyo para mapag-usapan ang mga plano laban kay Rador. Ayon sa mga impormasyong nakalap ng organisasyon, napakalakas na aswang ni Rador, pero walang malinaw na makapaglarawan ng itsura nito. Sa palagay ko, alam ko na ang itsura niya. May ilan sa mga dayo magsasaka na naramdaman kong aswang. Isa sa kanila ang hinahanap niyo. Ang problema nga lang, kilala nila ako eh. Mapapalaban tayo. Hindi lang nag-iisa ang aswang. Wika ni Islaw. Sa bilang niya, nasa 10 aswang ang naroon sa lugar para mapatay siya. Teka nga, ang hindi ko maintindihan, bakit galit yung mga aswang sa albularyo? Ang dami namang mga tao eh. Bakit hindi na lang sila pumatay ng kahit ilan na gusto nila? Tanong ni Michael. Dahil sa kakayahang espiritual at mga tangang mutya, kaya sila ang punteriya ng mga aswang na yon. Mas madaming albularyo at antingero na mapapatay. Mas madaming mutya ang makokolekta para sa mga kauri nila. Isipin mo na lang, kung bawat isa sa mga aswang may kakayahang pareho sa albularyo, baka hindi magtagal maging bayan na to ng mga aswang. Tugon ni Kanarding. Bata, mukhang kailangan mo pang magsanay ng 1 taon bago ka makasabay sa mga aswang. Napakalamya ng mga kilos mo. Ni hindi mo napansin na napunta ako sa likuran mo. Heto, gamitin mo muna ang mutya ng pusang gubat. Baka sakaling makatulong sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kargado na yan ng mga orasyon. Gagamitin mo na lang para makatulong sa amin. Dagdag ni Kaandoy. Pinagmasdang maigi ni Michael ang inabot sa kanyang pintas na merong palawit na pangil. Kagad namang yun sinuot ng binata. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan, Kamanhur. Siguro kung wala kayo wala kaming pag-asang manalo sa mga aswang. Naisip ko lang ang tumakas kasama itong kapatid ko Kaso nakakahiya naman sa ngalan ni Lolo kung matuduwag ako. Wika ni Islaw. Kinaumagahan. Kumalat ang balita na naroon na sa lugar ang mga aswang. Ayon sa mga nakakita, kamuntikan na itong makapambiktima na nagtitinda sa palengke. Habang papauwi, inabangan ito ng aswang. Mabuti na lang may mga kalalakihang dumating mula sa sakahan. Nagawang masaklolohan ng buntis.
Dahil dito, maaga na nagsipasok sa tahanan ng mga residente. Umiiwas na mabiktima ng mga nilalang. Kinagabihan, habang abala sa kusina si Islaw sa paghahanda ng hapunan, muli niyang narinig ang boses ni Gilbert. Islaw! Islaw! Wika ni Gilbert. Naging alerto sila Kamanhur. Pero kagad namang sinabi ni Michael na kakilala nila ito. Pumunta ang binata sa pinto at walang pag-aalinlangang binuksan. Ganoon na lang ang pagkagulat ni Michael nang tumambad sa kanya ang 5 kalalakihan. Nasa unahan ang lalaking nanghingi sa kanila ng tubig sa sakahan. Kaagad nitong hinila si Michael at sinalya sa labas. Pinalibutan ito ng nasa 5 aswang. Habang ang pinuno naman, naroon lang sa harap ng pinto at walang tigil sa pagtawa. Magandang gabi sa inyo mga talonang albularyo. Aba't nagsama-sama pa talaga kayo? Mas maganda yan. Mas marami kaming makakain na albularyo ngayong gabi. Ano? Hahayaan nyo na lang ba na mamatay itong kasamahan nyo? Isang kumpas ko lang ng kamay ko. Siguradong lalapain na to ng mga alagad ko. Nais niyang palabasin ang mga albularyo mula sa tahanang protektado ng orasyon. Totoong malakas na aswang si Rador. Kaunting galos lang ang natamo niya nang hilahin si Michael. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Islaw. Nasa panganib ang kapatid at nararapat lang na iligtas niya ito at protektahan. Pero nagulat sila ng pagsilip ni Islaw sa bintana. Naroon si Michael. Nakikipagsabayan laban sa 5 aswang. Mukhang akma sa katauhan niya ang binigay kong mutya. Nagawa niyang gamitin ang kabuuang kakayahan nito. May ibubuga din naman pala yung kapatid mo, Islaw. Wika ni Kaandoy. Natuwa si Islaw. Nakikita niyang iba ang lakas ni Michael ngayon kumpara noong nagsasanay pa. Ni hindi ito natitinag sa mga aswang at walang humpay sa pagwasiwas ng latigo sa mga nilalang. Mga inutil, anong ginagawa niyo? Bata lang yan. Wika ni Rador. Pinunong Rador, kakaiba itong batang to Parang may sapusa akong gumalaw. Wika ng isa sa mga kasamahan ng aswang. Doon na kumpirma nila Islaw na si Rador nga ang kaharap nila. Hindi napansin ni Rador ang mabilis na pagsugod ni Kaandoy mula sa gilid. Kaya nalaglag ang aswang sa labas ng bahay. Islaw, ngayon na! Wika ni Kaandoy. Sabay-sabay silang sumugod palabas ng tahanan. Kagad nilapitan ni Islaw ang kapatid para tulungan sa 5 aswang na nakapalibot. Habang yung 3 albularyo naman, nakabang kila Rador habang nagpapalit anyo ang mga ito. Malalaking uri ng aswang sila Rador. Doon lang naintindihan nila Kamanhur kung papaano nila nagagawang mapaslang ang mga kasamahang albularyo. Sa dami ng mga napatay na mga ito na may mutya at malalakas na espiritual na kakayahan, nagawa nilang makuha ang mga kakayahan nito, maging ang mga tangang mutya. Tignan natin kung hanggang saan ang kakayahan nyo laban sa akin. Sana naman Maaliw niyo ako kahit saglit lang. Hamon ni Rador. Naunang sumugod ang 2 kasamahan ni Rador. Mahahalata na pareho itong bihasa sa pakikipaglaban. Nahihirapan sila Kaandoy at Kanarding sa sabayang pag-atake. Nahiwalay sila kay Kamanhur, nanuoy katapat naman ni Rador. Habang si Michael naman, pabilis ng pabilis ang pag-atake habang tumatagal ang labanan. Mas lalo itong lumiliksi at lumalakas. Nasa likod pa rin niya si Islaw. Sumusuporta ng mga orasyong pangdepensa sa mga kasamahan. Alam niya bukod sa lakas ng mga pag-atake,
Kailangang may magbantay din sa mga orasyon na ibabato ni Rador. Ganito pala ang pakiramdam sa katawan ng may mutya, no? Ang gaan ng pakiramdam ko. Kapag napatay ko sila, tumapak sila sa lugar natin eh. Tsaka wala naman yung kaso. Wika ni Michael. Ito pa ang mas inaalala ng binata dahil laking Maynila, sa lugar na tumatakbo sa batas at patakaran ng gobyerno. Walang kaso yan. Patayin mo lang sila. O ikaw ang papatayin ng mga yan. Wika ni Islaw. Dahil sa narinig, kaagad inilabas ni Michael ang tangang baril. Mabilis niyang sinugod isa-isa ang mga aswang at pinatamaan mismo sa sentido ang mga ito. Namalas ni Kulas ang lakas ng kapatid. Sa tulong ng mutya, nagkabisa ang baril na gamit ni Michael. Isa-isang nagbagsakan ang mga aswang hanggang sa tuluyang maubos ang 5 nakapalibot sa kanilang magkapatid. Matapos yun, sinuntok ni Michael si Rador. Sapul sa mukha ang aswang pero tila hindi ininda ni Rador ang pag-atake. Marahan nang itong lumingon pabalik sa binata at kamuntikan pang tamaan ng mahabang kuko sa sikmura kung hindi nakatalon patras. Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo magagawa mo kung masaktan sa ordinaryong suntok? Nahihibang ka na yata, bata. 3 laban sa 1. Tignan natin kung uubra kayo. Kahit magsabay-sabay kayong 3, baka antukin pa rin ako Wika ni Rador. Maging si Kamanhur, hindi magawang palusutin ang mga pag-atake. Kamanur, anong gagawin natin? Mukhang singkapal ng balat ng kalabaw yung mukha ni Rador Hindi yan tatabla ng mga simpleng pag-atake. Tanong ni Islaw. Habang si Michael naman, kanina pa umiikot ang mga mata at naghahanap ng magagamit na panlaban sa aswang. Hanggang sa naalala niya ang pinakulong asin at bawang sa loob. Kamanur, kayo na muna ang bahala dito. Sasaglit lang ako sa loob. Paalam ni Michael. Nagmamadali itong pumasok sa tahanan. Naisip ng binata na kumataas ang depensa ng aswang laban sa mga orasyon at pag-atake. Magagawa ba nitong sanggain ang kumukulong bawang at asin? Tignan natin kung hindi ka malapnos dito. Wika ni Michael sa sarili. Kagad niyang nilagay ang kumukulong tubig sa timba at mabilis na sumugod papalabas. Nakita niyang nakahandusay sa lupa na si Kamanhur. Tila matinding pinsala ang natamo ng matanda. Habang si Islaw naman, kasalukuyang umiiwas sa pagsugod ni Rador. Panay ang paghalakak nito habang hinahabol si Islaw. Inantay ni Michael na lumiko ito papalapit sa kanya. Sa sigaw ni Michael, dumapa si Islaw at binuhos ng binata ang bitbit na tubig. Pumasok ito diretso sa bunganga ng nilalang. Natigilan si Rador. Totoo ngang makapal ang balat niya at hindi kayang masugatan ng mga ita. Pero wala itong pandepensa sa loob ng katawan. Naluto ang bituka ni Rador sa nainom na tubig. Nag-umpisang mamaga ang mga ugat sa mata. Nagsuka ng dugo kasabay ng paglabas sa tenga at ilong. Ilang segundo lang ang lumipas. Tumumba sa lupa si Rador. Habang sila Kaandoy at Kanarding naman, parehong sugatan pero napatay na ang mga tauhan ni Rador. Madugo ang naging labanan. 8 bangkay ng aswang ang nasa bakuran nila Islaw. Maya-maya pa, naglabasan na ang mga residente ng masiguradong patay na ang mga aswang. Kanina pa pala sila nanonood sa labanan. Nakita nila kung paano natalo ng mga albularyo at ni Michael ang mga salot at kinakatakutang nilalang. Magkakasama nilang sinunog ang mga bangkay sa malawak na kapatagan. Katuwang ang mga residente. Nagulat si Islaw lang lumapit ang mga kapatid ng ina.
Dahil sa nakitang katatagan ni Islaw at sa pagtatanggol sa baryo, napagtanto nilang mali ang ginawa nila sa pamangkin. Hindi niya kasalanang bunga siya ng pagkakamali ng ama't ina. At sa kauna-unahang pagkakataon, tinawag ni Michael na kuya si Islaw. Kuya, mukhang kailangan na talaga nating umalis dito. Baka dumami pa ang mga aswang na naghahanap sa'yo eh. Nakakapagod palang maging albularyo. Magnegosyo na lang tayo sa Maynila. Wika ni Michael habang nakakbay sa kuya. Nabawi nila kamanurang ilan sa mga mutyang nakuha ni Rador sa mga napaslang na antingero at albularyo. Nakakapanghinayang na iiwan mo na ang bayang to. Pero sino nga ba naman kami para pigilan ka? Unahin mo muna ang pamilya mo, bata. Sapat na ang nagawa mo para umusbong muli ang makabagong henerasyon ng mga albularyo at antingero. Wika ni Kamanhur. Kagaya ng plano, iniwan ni Islaw ang pag-aaring lupa, maging ang tahanan sa 2 tiyahin at 3 tiyuhin. Labis naman ang pasasalamat ng mga ito sa pamangkin. Kahit ni minsan, hindi man lang nila ito nagawang makasalo sa pagkain o sa tawanan. Matapos yun, dumiretso na si Michael at Islaw sa Maynila. Dala ang pag-asa ng panibagong buhay at pakikipagsapalaran. Anong may tutulong ng 12+1 mantra bracelets? 12 beads represent the half cycle of the day. It's a must to say the prayer every 12 hours. No specific time. Use the prayer provided in the package. The dragon represents good luck in business. Dasalin kada 12 hours, walang specific na oras. Kung anong oras ka nagdasal, magbilang ng 12 hours at muling dasalan. 12 times ulitin ang dasal. Ipa ng 3 beses ang bracelet kada matatapos ang dasal. Mahaba ang orasyon pero maganda ang benepisyo ng mantra. Enhancing focus in mind and body, mababawasan ng stress, magbibigay ng klarong direksyon sa isipan, goals at mga gustong gawin, pati na rin ang purpose. Mantra can benefit things like stress management, a positive outlook, radical acceptance, and increased self-awareness. Kwentong Bayan.